Sir, magandang hapon po. Yes, magandang hapon. Andiyan yung VIP natin. Pinawala kami dito. Sino po? Sino po? May congresswoman. Congresswoman ano po? Paano? Bawal po tayo dito, sir, sa busway, sir. Pickup driver na dumaan sa EDSA busway at nagpakilalang VIP escort, iimbestigahan kung talagang mayroong koneksyon sa isang opisyal ayon sa Department of Transportation. Ma'am, kung may mga ganito pong mga illegal scheme, hindi po ito institutionalized sa buong organization. No chief PNP, regardless of the present administration or the previous administration, will allow yung mga ganitong illegal scheme. Pagtatabi ng droga mula sa mga drug operations, hindi kalakaran sa Philippine National Police. Agarang pag-alis ng monster ship sa karagatang sakop ng Pilipinas, ipinanawagan ng pamahalaan sa China. Hindi po kami masyado nakapaghanda kasi mas inano po namin yung mga mahalagang document. Ilang Filipino sa California, USA apektado ng wildfires. Philippine Embassy sa Washington, D.C. patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga opisyal tungkol sa wildfires. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una, sa ating mga balita, nasa ilalim ng compulsory evacuation order ang ilang bahagi ng Los Angeles dahil sa pagbabalik ng malakas na hangin na tinatayang tatagal hanggang Miyerkules na maaaring maging sanhi ng muling pagkalat ng apoy. Ilan naman sa mga Pilipinong naapektuhan ng wildfires, pinapauwi na. Ito ang balita ni Sonny Cos Live. Magandang hapon, magandang gabi sa iyo dyan, Sonny. Meron ka bang ideya kung gaano karaming mga Pilipino talaga ang apektado ngayon ng wildfires at saan sila naroon yung karamihan sa mga ito? Sonny. Magandang hapon dyan sa inyo, June sa Pilipinas, at magandang araw mga kasambahay. Ayon sa Philippine Consulate, June, hindi natin talagang tuluyan na matataya sa ngayon kung gaano karaming mga Filipino at Filipino-Americans ang nasa mga evacuation centers o naapektuhan nitong malawakang wildfires sa LA sa mga nakalipas na panahon. Pero meron silang initial na pagtala, mahigit sa 100 mga Pilipino ang kasalukuyang apektado nitong ang patuloy ng mga wildfires sa iba't ibang bahagi ng LA County, June. At ayon sa mga opisyal nga, June, dito sa LA County ay nasa red flag warning pa rin ang malaking bahagi ng Southern California dahil sa patuloy na banta ng pagkalat ng apoy, bunsod ng malakas na hangin at tuyong panahon. Sa kasalukuyan, nasa 14% contained pa lamang ang Palisades Fire. Dito nga siya makikita dyan sa likuran ko ngayon, natatakpan itong mga puno dito sa Palisades Mountain. At samantala, nasa 33% naman na contained ang Eaton Fire. Medyo okay na po yung lagay dito sa convention evacuation center. So, yung mga ibang mga pamilya umuwi na, umano na sila yan, medyo umaunti na po kung makikita niyo sa background ko. So, konti na lang kami. Sinimulan ng pauwiin ng mga opisyal ang ilan sa evacuees sa Pasadena at Sierra Madre dahil sa Eaton Fire na nagdulot ng malawakang pinsala. Kasama si Wendy Resoso, isang Pinay caregiver, sa paglikas habang sila'y agarang inalis dahil sa papalapit na wildfire. Hindi po kami masyado nakapaghanda kasi mas inano po namin yung mga mahalagang document. So, lumikas po kami ng walang gamit, maliban lang po sa mga medical kit, mga gamot, mga document po, and then yung dalawa ko pong kasamang matanda. Yung experience ko po talagang ngayon ko lang naranasan yung wildfire. Sobrang bilis ng pagkalat ng apoy dahil sobrang lakas po ng hangin. Ganito rin ang naranasan ni Daniel Herrera, isang Pinoy caregiver na napilitang lumikas kasama ang kanyang mga inaalagaan matapos malaman na papalapit na ang apoy. Nakakagulat yung pangyayari kasi hindi namin alam na malapit na pala sa bahay yung apoy. Nalaman na lang po namin nung may kumatok sa amin at pinapalikas na po kami ng aking mga alaga
Dalawa po sila, mag-asawa. Nagpanik po sila. Pero awa naman po ng Diyos, nakalikas naman po kami on time. Umabot na sa 150,000 individual ang nag-evacuate at hanggang 2,000 structures naman ang nasira ng wildfires sa California. 24 na tao ang nasawi at 16 ang nawawala. Ayon sa latest update ng CAL FIRE, nagpapatuloy ang red flag warning sa ilang lugar sa Southern California, kabilang na ang LA County, Ventura at Santa Clarita, at kabilang na ang San Luis Obispo County. Ang babala na ito ay bunsod ng malalakas na hangin na umaabot ng 70 miles per hour o 113 kilometers per hour, mababang humidity at seasonal dry weather na posibleng magpalala pa sa mga apoy. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, patuloy ang koordinasyon ng konsulado sa Los Angeles sa mga lokal na otoridad upang matiyak na makakatanggap ng kinakailangan tulong ang mga kababayan nating naapektuhan. Well, we've already given instructions to our LA consulate, and I think our acting consul general is now coordinating with the local law enforcement and to see if there are any Filipinos or Filipino Americans that need assistance. Of course, we have to interact with the local officials there. But definitely, many of our friends in the Philippines are always praying for not only for Filipino Americans, but for everyone as well. It's probably one of the worst disasters that anyone has ever seen in the world. Jun sa talangan ng Philippine Consul General sa Los Angeles, nasa 191 Filipinos ang sinasabing apektado nitong mga wildfires sa LA County. At karamihan sa kanila nasa mga evacuation centers nga dito sa LA County, Jun. At kanina, Jun, mga 3 oras sa kakaraan, Jun, meron tayo ulit na na-detect na bagong wildfire dito naman sa Ventura County, na umabot din ng hanggang 3 acres ang nasunog, pero ayon sa huling balita ng CAL FIRE ay ito ay contained at ang progress forward nitong wildfire na ito ay napahinto na. At kasalukuyan nga, Jun, dito tayo sa Santa Monica kung saan makikita itong Palisades wildfire. Pero sa kasalukuyan, Jun, kung mapapansin mo, wala masyadong tao sa paligid natin ngayon. Bukod sa 1:30 a.m. ngayon dito sa Santa Monica, Jun, ay kasalukuyang naka-enforce ang curfew dito sa syudad ng Santa Monica mula sunset hanggang sunrise kinabukasan, dahil nga patuloy nilang iniingatan na hindi makapasok ang sino man sa ginagawa nilang patuloy na pag-control dito sa wildfire sa Palisades, June. So, Sunny, ano ba ang agarang tulong na naibibigay ng konsulado, embahada ng Pilipinas dyan? Kasi sinasabi nga noong evacuee kanina na ating kababayan, dokumento lamang ang kanilang dalada dahil nga sa pagmamadali. Meron bang financial assistance na ibinibigay dyan, Sunny? Sa kasalukuyan, June, wala tayong eksaktong numero ng financial assistance mula sa Consulate ng Pilipinas sa Los Angeles. Pero tama ka dyan, June. Itong si Wendy, nakausap natin to kanina. Nagpunta tayo kanina sa Pasadena Evacuation Center. Nakita ulit natin siya at nakausap. At isa sa mga ino-offer ngayon ng Konsulado ng Pilipinas, ganun din ng US government at pati ng iba't ibang mga gobyerno ng iba't ibang mga bansa, June, ay dahil nga karamihan sa mga residente, lalo na doon sa Pasadena, June, sa Altadena at Pasadena, kung saan naroon na ng Eaton Fire naman, ay mga immigrants at marami sa kanilang mga kababayan natin mga Pilipino, yung mga dokumento nila, June, ay may mga nasunog, mga nawala. Kaya itong mga gobyerno ay nagbibigay ngayon ng libreng renewal ng mga passport. Mag-inform lamang ang ating mga kababayan sa ating konsulado ng Pilipinas sa LA at matutulungan sila ng ating konsulado para ma-process ang kanilang mga passport. Ganon din ang mga Filipino-Americans, June. Kanina lamang nag-anunsyo ang pamahalaan ng US dito sa California kung kayo ay o mga kababayan natin o mga residente rito na US citizen ay nawala o nasunog ang kanilang passport dahil sa mga nangyaring mga sunog dito, ay libre ang pagre-renew ng passport dito sa mga Filipino-Americans, June. Oo, Sunny, sa tagal mo na rin nagre-report sa UNTV dyan sa Amerika, sa California. Ito bang naranasan mo na ito? Ito na yung pinakamatindi sa nakita mo dyan sa lugar na yan? At gaano ka ba kalayo, yung Santa Monica, California, gaano kalayo sa sabi mong apektado ngayon ng wildfire?
Oo, Jun. Dito lamang kung makaka-under lang tayo sa likuran natin, Jun, makikita na natin yung Palisades. Palisades Hill, Jun, ay siguro sa ngayon ay mga 2 to 3 miles away lang tayo sa bukana ng Palisades Hill kung saan naroon ngayon kasalukuyan. Yun nga kanina binanggit natin, 13% pa lang na contained na Palisades sa wildfire. Kasalukuyan pa rin siyang lumalawak, lalo na ngayon, June, ramdam pa rin namin itong tinatawag na Santa Ana wind. Umaabot siya hanggang 40 to 50 miles per hour. Pero natanong mo nga, June, kung first time ko ba itong naranasan dito sa pagre-report natin sa UNTV, lalo na nung nakalipas na Martes at Miyerkules dito sa Los Angeles, umaabot ang hangin dito noon, June, ng hurricane na wind gust ng hanggang 95 miles per hour. Particular yan sa mga hillside. Isa nga itong Palisade Hills. Kaya noong kumalat o nagsimula itong wildfires dito, dito sa Palisades at dyan sa Altadena, June, ay agad na kumalat ito dahil nga sa bilis ng hangin. Mararamdaman mo, June, sa mga bahay at sa mga building dito na parang lilipa rin yung mga gusali dito, yung mga bahay nung Martes at Miyerkules. At hanggang sa kasalukuyan, although hindi na siya ganun kalakas yung hangin, pero patuloy pa lang ihip ng hangin. At ganun din, ito nga mga nakalipas hanggang noong Thursday dito sa LA, umabot ng hanggang 12 ang na-report na mga wildfires sa iba't ibang mga lugar. 8 dito ay major wildfires, yung iba maliliit lamang. At very unprecedented ito. Ayan ay nabanggit na nga rin ng governor, ng presidente ng Amerika, ng mayor, ng iba't ibang mga syudad dito na ngayon lang sila nakaranas din ng ganito kabilis na pagkalat ng apoy at ganito karami na kumbaga sa isang araw, June, maya't maya ang report ng pagsimula ng wildfire dito sa LA nung nakaraang Miyerkules at Huwebes. Ano ba nagiging sanhi niya na, Sunny? Kasi halimbawa, sinasabi mo nga kanina, matindi yung factor, yung lakas ng hangin. Kahit ba napakaliit lang ng apoy, pagka ganun kalalakas yung hangin, talagang mabilis kumalat. June, dito sa sa Southern California, in particular, sa kabuuan ng Southern California, kabilang na nga dyan ang LA County, Ventura County at San Diego County. Kumbaga, it's a worst case scenario ngayon ang county na ito dahil nakadeclare din dito ang severe drought. Ibig sabihin yan, June, mahigit 8 months nang walang ulan dito sa Southern California. Kaya ang mga kabundukan dito ay tuyo lahat ng kabundukan dito sa buong Southern California. Onting ignite lang ng apoy ay magsisimula itong umapoy. At dahil nga sa lakas ng hangin, June, kumakalat agad itong mga apoy dito ngayon kapag nagsimula. Kagaya kanina, nabanggit natin kaninang ang tawag sa kanya kanina ay Otto Wildfire sa Ventura County. Nagsimula siya 3 hours ago after 30 minutes, June. From a simple half acre, umabot siya ng hanggang 3 acres din agad. Mabuti na apula ito agad ng mga bumbero dito sa Ventura County. At mapapansin din dito, particular naman sa Palisades, sa mga nakalipas na report din natin, at pati sa mga nakakausap nating mga residente rito, June, hindi lahat ng mga bahay dito na apektuhan agad. Ibig sabihin, yung mga ambers ng mga apoy, June, dahil sa lakas ng hangin, tumatalon-talon yung amber. Kahit mapapansin mo dito from one street to another, for halimbawa, June, dito sa likod na natin, may kalsada dito sa likod natin. Kung doon galing sa kabilang kalsada yung apoy, ay tumatalon yung apoy sa kabilang bahagi ng kalsada dahil sa lakas ng hangin sa mga nakalipas na araw dito sa Southern California, June. Alright. Maraming salamat, Sunny Cos, at ingatan kayong lahat dyan ng Panginoon. Hindi kalakaran sa Philippine National Police ang pagsusubi ng illegal na droga mula sa mga nakukuha sa isinasagawang anti-illegal drugs operation. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, kung meron mang ilang pulis na gumagawa nito, hindi ito kinukonsinte ng liderato ng PNP. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Meron mangilan-ngilan, may mga individual na mga pulis na gagawa ng krimen, ng mga ganitong klaseng scheme. But like I said, hindi natin ito to tolerate. Once we establish there is enough ground to file necessary criminal and administrative case, then we will run after them. Handang humarap sa anumang investigasyon ang mga tauhan at opisyal ng pambansang pulisya.
kaugnay sa umano'y irregularidad sa mga operasyon laban sa iligal na droga. Ito ay matapos na sabihin ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kahapon na mistulang mayroong grand conspiracy mula sa sergeant hanggang chief PNP mula 2016 ang pambansang pulisya. May kinalaman ng pahayag sa pagbibenta, pag-aresto, pagtatago ng mga nagkukumpiskang illegal drugs hanggang sa distribusyon at cover-up sa investigasyon. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi ito naging kalakaran sa PNP. Record ma'am, kung may mga ganito pong mga illegal scheme, hindi po ito institutionalized sa buong organization. No chief PNP regardless of the present administration or the previous administration will allow yung mga ganitong illegal scheme. Kung mayroon man ani ang mga pulis na gumagawa ng illegal na aktibidad kaugnay sa drug operations, hindi ito kinukonsinte ng liderato ng PNP. Kami na po tayong dinismiss na mga pulis regardless of their rank. So kung meron man pong mga allegations na may mga the same or at least similar incidents na nangyari katulad po doon sa issue po ng 990 kilos, and then we are open to any investigation. With respect to your question, paano po yung mga nag-retire at na mga opted to resign? Kahapon, kinumpirma ni Secretary Remulla na kinasuhan ng planting of evidence, delay at bungling in the prosecution ang 30 pulis kaugnay sa kontrobersyal na drug operation sa Santa Cruz, Manila noong October 2022. Sa 30 pulis, 2 na dito ang nagretiro. Isa ang nag-resign sa serbisyo, habang 3 ang nag-avail ng optional retirement at 2 ang natanggal sa serbisyo. Sinabi rin ni Secretary Remulla na bagamat hindi napasama sa 30 pulis na kinasuhan, hindi pa rin lusot si dating PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sa isasagawang case build-up. Hindi siya kasama sa DILG NAPOCOM kasi nung hearing ng case na to, retired na siya. But it does not make him impervious sa case build-up ng DOJ. He can still be charged criminally po. Ang hindi na lamang po pwede natin gawin ay filean po sila ng administrative case because wala na po tayong jurisdiction. But with respect doon po sa criminal case, if there is findings na sila they colluded or in fact at least tolerated po, hindi lamang po dito sa 990 kilos, and then we will run after them. But October 2022, nang madiskubre ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group ang 770 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 9.6 billion pesos sa WPD Lending Incorporated sa Santa Cruz, Manila na sinasabing pag-aari ni Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iimbestigahan ng Department of Transportation o DOTR kung may koneksyon nga sa isang congresswoman ng driver ng pickup truck na nagpapakilalang VIP escort at tumakas sa huli na Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT kahapon. Ayon sa DOTR, mag-i-issue na show cause order ang Land Transportation Office o LTO upang pagpaliwanagin ang driver. Ito ang balita ni JP Nunez. Sir, magandang hapon po. Yes, magandang hapon. Nandiyan yung VIP natin. Nawala kami dito. Sino po? Si Congresswoman. Congresswoman ano po? Paano? Bawal po tayo dito sir, sa busway sir. Ito ang naging dialogo ng pickup truck driver na iligal na dumaan sa EDSA busway kahapon sa Ortigas Station at ng enforcer ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Sa video ng SAIC sa kanilang operasyon, pinara nila ang pickup truck na merong blinker. Nang tumigil, sinabi ng driver na escort sila ng isang congresswoman. Ngunit nang tanungin ng enforcer, hindi naman nito mabanggit kung sinong congresswoman ang kanilang ine-escortan. Pinatabi sila sa gilid para tingnan ang lisensya ng driver. Pero imbes na huminto, humarurot ito ng takbo. Para
sa amin, parang hindi siya check kung sino yung kanyang ine-escort at ayaw ibigay ang pangalan ng congresswoman at nagbigay ng dahilan na umalis na nga sa busway daw yung kanyang ine-escortan kaya may mga butas dun sa kanyang kwento. Ngayong araw inaasahang naisumite na sa Land Transportation Office o LTO ang insidente para maglabas ito ng show cause order upang ipatawag ang may-ari at driver sa video. Ayon kay SAIC spokesperson at Executive Assistant to Department of Transportation Secretary Jonathan Hesmundo, kasama sa gagawing investigasyon ang pagtukoy kung talagang meron silang ine-escort na congresswoman noong hulihin sa busway. Nandun na yan pagka kinausap kasi nga may show cause, so papupuntahin yung owner at driver doon sa LTO at doon siya magpaliwanag, ipapa-identify siguro yung kung sino yung ine-escort na niya. Pwedeng pagmultahin ang driver ng 5,000 piso kung unang beses na iligal na dumaan sa EDSA busway. Bukod pa ang ibang traffic violation na tutukuyin ng LTO sa gagawing investigasyon. Sa protocol na umiiral sa EDSA busway, hindi pinapayagang dumaan ang mga sasakyang pagmamayari ng mga kongresista kahit pasakay sila nito. Tanging ang Speaker of the House of Representatives lamang at mga escort nito ang pinapayagang dumaan sa EDSA busway. Samantala, isa pang SUV kahapon ang tumakas sa huli ng SAIC. Meron naman itong government plate o red plate. Pinara ito ng mga SAIC enforcer pero hindi huminto at nabundol pa ang kamay ng isa sa mga pumara. Ayon sa SAIC, bugbog ang kamay ng kanilang enforcer dahil sa pagkakabundol at posible nitong sampahan ng kaso ang driver. Inaasahang i-issuehan din ng LTO ng show cause order ang driver at may-ari ng SUV na nakuhanan ng plaka. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigpit pa rin binabantayan ng Department of the Interior and Local Government at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang paglipanan ng mga illegal na small-scale pogo sa ilang lugar sa bansa. Ayon sa PAOK, may mahigpit na bilin sa kanila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsulputan ng guerrilla operations ng POGO. Ito ang balita ni Nel Baribohok. Not yet, but we're still looking, actively looking. Hindi pa tuluyang nalalansag ang iligal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa kahit na natapos na ang palugit na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, patuloy ang kanilang paghahanap sa mga natitirang nag-ooperate sa POGO sa bansa. Ayon naman kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz, mahigpit ang bilin sa kanila ni Pangulong Marcos Jr. ukol sa pagsulpot ng small-scale POGO sa bansa. Yung direksyon na binigay ng ating mahal na Pangulo na sinabihan niya ang ating DILG, si SILG John Vic Remulla na paggalawin na yung ating mga local government units at ipamonitor na itong mga small-scale POGO operations na ginagawa doon sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So yun ang doon tayo nakatutok ngayon. Ayon sa PAOK, 80% sa 400 POGOs na kanilang minomonitor ay tuluyan ng tumigil sa operasyon. Sa kabila nito, may natatanggap ang PAOK na mga sumbong ukol sa pinaghihinalaang paglipat sa guerrilla operation ng POGO. Sa ginawa naming monitoring, may mga nagre-report na sa amin na gustong magrenta ng isang resort, gustong magrenta dun sa mga loob ng subdivisions o yung mga gated communities natin o minsan dun sa mga apartments. Gusto nila yung mga ganon na masosolo nila yung lugar at sila-sila lang. Isa pang lugar na mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ay ang Visayas Region bukod sa Northern Luzon na maaaring tatakbuhan ng illegal na POGO. Meron po tayo mga monitoring na ginagawa and yun nga, nakatutok din tayo sa Visayas kasi may mga reports tayong na natatanggap na naglipat.
Sa ngayon, aabot na umano sa 27,000 POGO workers ang napaalis na ng bansa habang patuloy ang paghahanap nila sa iba pang posibleng nagtatago sa bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maghihintay si House Secretary General Reginald Velasco hanggang sa susunod na linggo na maihain ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ang reklamo na umunoy questionable paggastos ito ng confidential funds. Sa ika-4 na impeachment complaint, target makakuha ng 103 endorsers o 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Their House members naman are thinking of endorsing naman one of the three complaints, no? So that's the situation now. So my hands are tied. I'll have to give them some more time. Under our rules kasi, if you want the Bicol Express, no, the Fast Track Express, it has to be a new complaint endorsed by 103 or more congressmen. Hanggang sa susunod na linggo ang natitirang panahon para sa mga kongresistang nagbabalak na maghain ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, maghihintay siya bago tuluyang aksyonan ang 3 nakabinbing impeachment complaints na nasa kanyang opisina. Dagdag pa ng House official, nakiusap sa kanya ang ilang House members na nagbabalak mag-endorso ng ika-4 na reklamo at nais makakalap ng suporta ng 1/3 ng House members upang maidiretso na ito sa Senado na magsisilbing impeachment court. By next week, I think that's a reasonable amount of time. I'll have to decide whether I should still wait for them or transmit it to the office of the Speaker. Oras na maihain sa kanyang opisina ang impeachment complaint na may 103 endorsers. I-verify ang reklamo at mga pumirmang endorsers. Kasunod nito, itatransmit na ito sa plenaryo ng Kamara at ire-refer sa Senado. Ang prosesong ito, maaari niyang magawa sa loob ng maikling panahon. Gaya ng nangyari noong November 2000 sa ilalim ni dating Speaker Manuel Villar kung kailan inaprubahan ang isang resolusyon para sa impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada. They are thinking of filing and endorsing another complaint with the support or endorsement of 103 or more congressmen, because that will supersede all the processes. You know, that can take in 1 or 2 days. Just like the Villar experience, no? The then Speaker read the articles of impeachment. It was validated. The signatories were validated, transmitted to the Senate. And then I think the following day or 2 days after, they replaced Manny Villar. No? Samantala, wala namang alam ang ilang House leaders na nakapanayam ng media kaugnay ng sinasabing 4th impeachment complaint. So, hindi ko alam kung may katotohanan yan o hindi ko rin alam kung merong magsusulong talaga ng pang-4 na impeachment. We never talked about the 4th impeachment. We actually haven't talked about the impeachment complaints yet, no? I have to read it first kung mayroon mang ganun. Pero as of now, sa majority po, parang wala pa po. Naniniwala naman ang 2 makabayang Black Solons na hindi makaapekto sa isinusulong nilang impeachment laban kay VP Duterte ang isinagawang malaking rally ng isang religious organization araw ng Lunes, January 13. Kahit pa sabihin mong 1.5 million yan na lumabas, it's not the totality ng Filipino people asking for justice doon sa mga nangyari o naganap na paglustay ng pera ng taong bayan. At kahapon din sa pagkausap natin sa ating mga kasamahan dito sa Kongreso, ay, wala rin naman silang pakialam at on the top of their mind pa rin yung impeachment.
Sa unang 3 impeachment complaints na inihain sa Kamara, 6 na kongresista ang endorsers, kabilang na sina Congresswomen Rosas at Castro. Ayon kay House Secretary General Velasco, maaari rin ng mga itong i-endorso ang ika-4 na impeachment complaint. Endorse namin nga lahat ng mga pagkakataon na pwedeng ma-impeach o mga way na pwedeng ma-impeach si Sara Duterte ay gagawin namin. Hindi naman nagbabago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment moves laban kay Vice President Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, patuloy na naniniwala si PBBM na hindi dapat mapatalsik sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatayong acting chairperson ng House Committee on Appropriations si Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo. Ito ay matapos bumaba sa pwesto dahil sa health concerns si ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, batay sa panuntunan ng House of Representatives, si Representative Kimbo ang OIC ng committee at gagampanan ang tungkulin ng chairperson sa acting capacity hanggang magtalaga ng permanent chairperson ang Kamara. She is member number 2, no? So that means in terms of seniority. Pero acting lang 'yon kasi if you want, if the House would like to have a chairman, then it has to be presented to the plenary for approval. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvin Delfin mula sa Perth, Australia. Nagbabala ang mga eksperto na maaaring maranasan ng Australia ang matitinding bagyo na magdudulot ng pagbaha, pag-ulan ng hail o yelo na kasing laki ng golf ball at malalakas na hangin. Maapektuhan nito ang Queensland, New South Wales at iba pang bahagi ng bansa. Inaasahan din ang paglamig ng panahon sa Western Australia at South Australia. Sa Sydney, Canberra at Brisbane, may banta ng init at thunderstorm sa mga susunod na araw. Pinirmahan ni President Lula da Silva ng Brazil ang batas na nagbabawal sa paggamit ng smartphones sa mga paaralan simula Pebrero. Layo nitong limitahan ang paggamit ng devices sa mga emergency at para sa pag-aaral. Suportado ito ng mga magulang at guro. Ayon sa mga eksperto, nakakasama ang labis na paggamit ng smartphones sa kalusugan ng mga bata, kabilang ang pagpapataas ng antas ng anxiety, bullying at kawalan ng konsentrasyon sa klase. Inumpisahan na ng Constitutional Court ang paglilitis sa kaso ni impeached South Korean President Yoon Suk-yeol kaugnay sa kontrobersyal na pagdedeklara nito ng martial law. Gayunman, naging maiksi lamang ang isinagawang oral arguments dahil sa hindi pagdalo ng personal ni Yoon na kasalukuyan pa ring nasa loob ng kanyang villa sa Seoul. Nakatakda naman ang susunod na trial sa Huwebes. Kinakailangan na makapagdesisyon ang Constitutional Court sa loob ng 180 days kung tatanggalin o muling ibabalik ang kapangyarihan ni President Yoon. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvin Delfin. Magandang gabi. Isinusulong ng Philippine National Police ang transparency sa ipinatutupad na nationwide COMELEC checkpoint. Kaya naman merong anyang suot na body-worn camera ang mga pulis at pinagdadala din ang mga ito ng alternative recording device o mobile CCTV camera. Pwede rin kumuha ng video ang mga motorista habang nag-iinspeksyon sa kanilang sasakyan ang mga pulis. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
Ang malinaw po ang direktiba po ng ating Chief PNP at ang ating PNP leadership na dapat sa pagtupad po ng ating tungkulin, lalong-lalo na po sa pagbabantay at pag-i-inspect po ay dapat wala pong na-violate po na mga kakapatan po ng ating mga kababayan po. Hindi bawal ang pagkuha ng video ng mga motorista sa checkpoint habang isinasailalim sila sa inspeksyon ng mga pulis. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, walang masama sa pagkuha ng video upang masigurong hindi lumalabag ang mga pulis. Kung sa tingin niyo po magiging secure kayo at magiging safe po kayo habang dumadaan na ine-inspect po niya, maganda po yun in the spirit of transparency. Sa katunayan, inuutos ni Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil sa mga pulis na nagmamando ng checkpoint na gumamit ng body-worn camera. That is for the protection po ng ating mga pulis, of course, yung mga kababayan po nating dadaanin. Maliban po doon sa body-worn cameras and alternative recording devices, ang instruction ng ating Chief PNP ay maglagay din po ng mga mobile CCTV camera. Again, in the spirit of transparency, wala tayong itatago dyan, at least documented po. Pakiusap ng PNP sa mga motorista, makipagtulungan at igalang ang mga otoridad. Kapag kayo po ay dadaan sa mga COMELEC checkpoints po, ay kusa nyo na pong ibaba yung inyong mga bintana at pati po doon sa likod, buksan na rin po nila yung cabin lights po para makikita po yon. Paalala ng PNP sa publiko, malalamang lehitimo ang isang checkpoint kapag ito ay mayroong karatula na may nakalagay na COMELEC checkpoint. May nakasulat na pangalan at numero ng team leader at COMELEC representative. Minamando ng opisyal ng PNP o commissioned officer. Nakapwesto sa well-lighted o maliwanag na lugar. Naka-uniforme at may suot na ID ang mga pulis. Reminders po, hindi po kayo pipilitin o pwedeng pilitin ng mga pulis po natin naka-assign po dyan sa mga COMELEC checkpoint na buksan po yung inyong mga glove compartments, buksan po yung mga bag na nandun sa loob ng inyong sasakyan, even yung inyong luggage compartment, unless of course meron po silang ground to a request for further inspection po. So limited lang po yan sa visual search. Ang nationwide COMELEC checkpoint ay nagsimula noong January 12 at magtatagal hanggang June 12, 2025, kasabay ng pagtatapos ng election period. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananawagan ang Quezon City Department of Public Order and Safety sa mga aspirant o kumakandidato na huwag samantalahin ang paglalagay ng mga poster ngayong hindi pa nag-uumpisa ang campaign period. Kanina, pinagbabaklas ng Quezon City Depots ang mga paraphernalia na kung saan may mga nakalagay pa sa mga ipinagbabawal na lugar gaya ng mga kawad ng kuryente. Ito ang balita ni Benedict Samson. Katulad po ng mga ganito okasyon, wag naman po natin samantalahin yung pagkakataon na ilagay yung ating mga ating mga paraphernalia at mga posters po natin dahil po una-una wala pa po yung eleksyon. Sa February 11 pa mag-uumpisa ang campaign period para sa mga national position at March 28 naman para sa lokal na posisyon. Pero marami na ang mga nakakabit na poster ng mga kumakandidato sa mga pampublikong lugar. Ang ilan pa nga sa mga ito ay inilagay sa mga ipinagbabawal na lugar, gaya ng poste at kawad ng kuryente at pati mga puno. Talagang napakadelikado. Una-una, hindi po natin alam kung yan po ba may kuryente o wala. Talagang saka yung pagkakabit po gigit na po sila sa kalsada. Nakita naman yung ipagtanggal natin. Kailangan natin nagagdanan at saka nasa gitna ng kalsada with the traffic and everything, di ba? Very light material, madaling mahawa, madaling ma-prone po sa sunog po yung mga ganyang materials. Kanina, pinagbabaklas ng Quezon City Depot sa mga nakakabit na poster at advertising paraphernalia sa lungsod. Ayon sa Quezon City Depots, isaan nila sa ginagawang paraan ng mga kandidato ay ang pagkakabit ng poster sa isang lugar na may okasyon upang madali silang matandaan ng mga tao. So, napansin nyo po, nung isang araw po hindi po ganun karami ang po rito. Ang mga nakasabit diyan ngayon, nakita nyo naman with your own eyes, napakadami po niya, talagang sinasamantalaw. Kasi po yan po yung name recall kaya po malapit ang eleksyon,
name recall po yan, alam mo naman ang mga strategy ng mga politiko, ganun po talagang ginagawa nila. Ang mga poster naman na nakakabit sa private property ay tinatanong muna nila ang may-ari kung pinayagan nila ang pagkakabit nito. Kapag hindi ay dito na lang ito tinatanggal. Ayon kay Abita Embudo, isang residente, masagwaan niya sa mata ang maraming nakakabit na poster sa lansangan. Maraming nakakabit Hindi na makita yung main road. Marami tingnan. Sana ilagay sa tama ang paglagay para maganda tingnan yung daanan. Sa mga mayroon namang concern o reklamo, maaaring tumawag sa helpline na 122 o mag-message sa Quezon City Government Facebook page. Noong 1 linggo, inudyukan ng Commission on Elections sa mga kandidato na alisin ang mga naglalakihang billboards at iba pang early campaign materials dahil hindi pa naman simula ng panahon ng pangangampanya. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang aksidente na kinasangkutan ng pickup truck ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue. Sa Davao de Oro, sugatan ng motorcycle rider matapos umano nitong masagi ng isang pickup. Bumangga naman sa concrete barrier sa Dasmariñas City, Cavite ang isang pickup truck matapos makatulog ang driver nito habang nagmamaneho. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang sugatang rider na ito na naaksidente sa Moncayo National Highway, Davao de Oro nitong Lunes pasado alas 4 ng hapon. Nadaanan ng team ang aksidente habang bumibiyahe papuntang Tagum City. Nakilala ng grupo ang rider na si Rob James Lazada, 32 years old, na taga-Agusan del Sur. Nagtamo si Lazada ng mga sugat sa kanyang kaliwang kamay at sa dalawang tuhod na agad lamang binigyan ng paunang lunas. Ayon kay Lazada, papunta sana siyang Panabo City upang mag-renew ng kanyang driver's license. Nag-overtake umano ang isang pickup truck at nasagi nito ang kanyang motor kaya ito sumemplang. Matapos na mabigyan ng paunang lunas si Lazada ay inendorso ito sa rescue unit ng Davao de Oro MDRRMO. Pauwi na galing sa isang patient conduction ng rescue team nang madaanan naman ang isang pickup truck na nakatagilid sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, Barangay Palapala, Dasmariñas City, Cavite, kaninang alas 3 ng madaling araw. Nasa gutter na ang binatilyo ng driver ng sasakyan na kinilalang si Samuel Bulahan, 18 years old, na taga Parañaque City. Nagtamo ito ng pasasaka ng bahagi ng kanyang balakang na siyang iniinda nito. Ayon sa driver, galing ito ng Quezon at papunta na ng Parañaque City nang mangyari ang aksidente. Kwento pa ng binatilyo, nakatulog siya habang nagmamaneho kaya hindi napansin ang concrete barrier sa kanyang harapan at di na nakapagpreno pa, dahilan upang bumangga ito. Nakakatulog po ako ng konti, ay hindi ko po napansin, mayroon siyang hiwalayan. Ay uli na po ako, hindi na po nakapagpreno. Matapos ma-assess ng grupo, dinala ito sa Asia Medical Hospital Dasmariñas, Cavite. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema pabor sa petisyon ng 5 kumakandidato na disqualify ng COMELEC sa 2025 elections. Batay sa kautusan ng Korte, dapat isama ang pangalan ng mga ito sa balota. Ayon naman sa Commission on Elections sa COMELEC, hahanap sila ng paraan upang kung papaano makasusunod sa kautusan ng Korte. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Magandang gabi, Dante. Sino-sino ba itong mga aspirant na ito na pinaboran ng Supreme Court at ano ba yung kanilang mga inihaing petisyon sa Korte Suprema? Magandang gabi, June. 5 nga kumakandidato para sa 2025 midterm elections ang nakakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Kabilang narito si Subair Gintum Mustafa na tumatakbong senador at Charles Savillano na kumakandidato namang kinatawan ng 1st District ng Ilocos Sur
sina Mustafa at Savillano ay kapwa idineklarang nuisance ng Commission on Elections o COMELEC. Nabigyan din ng TRO si Chito Bulatao Balintay sa hindi pagtanggap ng COMELEC sa kanyang aplikasyon na makapaghain ng Certificate of Candidacy o COC bilang gobernador ng Zambales. COMELEC rejected. So he filed a petition for COMELEC to accept his application for certificate of candidacy, but COMELEC did not accept it. Si dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice ay nabigyan din ng restraining order matapos siyang idiskwalipika ng COMELEC dahil sa isyu ng pagpapakalat umano ng mali at nakakaalarmang impormasyon. Panghuli, may TRO din pabor kay Florendo de Ramos Ritualo Jr. na aspirant naman bilang sangguniang bayan member ng 1st District ng San Juan City. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, dapat na isasama ang pangalan ng mga ito sa balota. The TROs prohibits COMELEC from disqualifying them. So this means their names have to be included in the ballot. So it's up to COMELEC how they will implement this, but they will just have to follow the order of the Supreme Court. Dagdag pa ng mataas na hukuman, immediately executory o agad na ipinatutupad ang kanilang kautusan sa COMELEC. Sa 2 naunang kaso, may 5 araw ang poll body na magkomentaryo at sa 3 iba pa ay 10 araw. Samantala, nagpatawag naman ng emergency meeting ang COMELEC kaugnay nito. Sabi ni Chairman George Erwin Garcia, bahagi ito ng proseso at hahanap sila ng paraan para makasunod sa kautusan ng Korte Suprema. Kabilang sa kanilang kailangang desisyonan ay kung kailangang suspindihin ang pag-imprenta ng mga balota. Dagdag pa ni Garcia, kapag isinama ang pangalan ng 5 mga kumakandidato sa balota, kailangan nilang baguhin ang Election Management System o EMS. Sisimulan din anya ang paglalagay ng serial o serialization sa bawat pangalan ng mga kandidato sa buong bansa. June, isa nga sa problema dito ng Commission on Elections dahil ang isa sa nakakuha ng TRO ay tumatakbo sa pagka-senador. Ngayon, ang issue dito ay tapos na kasi ang printing ng mga balota para sa overseas voting. Gayon din sa ating local absentee voting kung saan kasama dyan yung mga tumatakbo sa pagka-senador at mukhang tapos na rin yata ang pag-iimprenta ng mahigit sa 4 na milyong balota para dyan sa Bangsamoro region kasama na yung Bangsamoro parliamentary elections. Doon kasi sa naunang final list ng Commission on Elections, 66 yung mga kumakandidato sa pagkasenador. Ngayon, kung ipapasok itong si Mustafa, ay tiyak na magbabago ang mga number nitong mga tumatakbo sa pagkasenador. At so, antabayan natin June dahil maglalabas daw ng pahayag dito ang Commission on Elections kaugnay nga sa inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema laban sa kanila. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Dante, ito nga yung pinag-uusapan natin noong nakaraang linggo tungkol sa bagay na yan. Pero meron pa bang mga nakabinbin na naghain ng petisyon para sa TRO dyan sa Korte Suprema? Alam ko June, meron pang pending nakabinbin ngayon dito. Kasama na dyan ang hininging TRO ni Mandawi City, Cebu Mayor Jonas Cortez at gayon din ni dating Albay Governor Noel Rosal. Sila ay kapwa din dinisqualify ng Commission on Elections. Pero natanong natin kanina si Attorney Ting, ang tagapagsalita ng Supreme Court, mukhang hindi naman daw kasama sa kanilang natalakay sa unbanked session kanina ng mataas na hukuman. June. Yung na-disqualify Dante na magiging kalaban sana ni Speaker Romualdez. June, alam natin, may nakuha tayong impormasyon kanina na magtutungo daw sa COMELEC bandang 3:00. Wala lang tayong nakuhang impormasyon kung natuloy. Pero ang issue naman doon, bakit siya dinisqualify, ay galing pala, sabi ng COMELEC, galing daw pala yun ng Sampaloc, Maynila. Tumipat lamang ng Leyte. So technically, hindi inaprobahan ng election
Regulation Board o itong ERB, yung kanyang application na magiging butante doon sa lugar. So dahil hindi siya butante, kaya siya dinisqualify ng Commission on Elections, kaya lumalabas ngayon na unopposed ang si House Speaker Martin Romualdez. So ito yung naging kasagutan ng COMELEC, bakit o doon sa kumakalat nga na picture sa social media, bakit daw dinilit yung pangalan o wala sa balota ang pangalan noong contender supposed to be sana ni House Speaker Martin Romualdez. Naalala mo, Dante, di ba yung naging kamakailan lang nagpahayag ng pag-withdraw si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na sinasabi nga ng COMELEC, pwede naman itong, kumbaga, kung matutuloy yun, itutuloy nga ni Ginoong Chavit Singson yun, magiging stray vote na lang kasi nga na-imprenta na, di ba? Hindi ba na-consider ng COMELEC yung ganitong pananaw bago nag-imprenta ng mga balota doon sa mga hindi pa naman nadesisyonan ng Korte Suprema para sa doon sa TRO? Alam mo, John, isa din yan sa kinukonsider ng COMELEC. No, sa katunayan nga, ang pag-imprenta sana ng balota ay last week ng December 2024. Pero dahil nga mayroon pang mga nakahaing mga musyon dito sa kataas-taasang hukuman, so nagbigay ng mga isang linggo pang palugit, kumbaga, ang COMELEC. Nakihintay sila doon sa mga TRO na possible ngang mailalabas. So doong January 6 kasi sinimulan na ang pag-iimprenta, at sabi nga ng COMELEC, yun na yung time talagang kailangan na nilang simulan dahil kung lalagpas pa sila ron ay maaaring hindi nila matapos ang pag-iimprenta ng mga balota, which is 73 million plus yan sa buong bansa kasama na ang overseas at sa Bangsamoro region. Sige, antabayan natin yan, Dante. Ang magiging hakbang ngayon ng COMELEC sa tugon nila sa TRO na yan ng Korte Suprema. Samantala, hindi pinagbigyan ng Pasig City Regional Trial Court ang hiling ng religious leader na si Apollo Kibuloy na makadalo sa isang television interview na may kaugnayan sa kanyang paghahain ng kandidatura sa darating na eleksyon. Base sa desisyon na inilabas ng Pasig City RTC Branch 159, ipinaliwanag ng korte na maaaring maka-impluwensya sa public perception ukol sa kanyang kinakaharap na kaso ang anumang magiging statement ni Kibuloy sa nasabing panayam. Ayon sa korte, bagaman kinikilala nila ang karapatan ni Kibuloy na tumakbo sa isang posisyon sa gobyerno at pangangampanya na naaayon sa batas, may karapatan pa rin ang korte na i-regulate ang nasabing karapatan ni Kibuloy. Sa ngayon ay wala pang pahayag ukol dito ang kampo nila Kibuloy. Nakababahala na ang matagal na pananatili ng China Coast Guard Vessel 5901 o monster ship sa karagatang sakop ng Pilipinas. Umaabot na sa 11 araw na nananatili ang dambuhalang barko sa bahaging sakop ng Zambales. Giit ng pamahalaan sa China, alisin na ito sa lalong madaling panahon. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. We have made a clear request and demand with the Chinese government to withdraw their ships. So let's see what their response will be. We'll take it from there. Nananawagan ng Philippine Coast Guard sa China na alisin na nito ang Chinese Coast Guard Vessel 5901 o ang tinaguriang monster ship sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon kay National Task Force West Philippine Sea o NTF-WPS spokesperson at National Maritime Council ADG Jonathan Malaya, aminado ang pamahalaan na nakababahala ang presensya ng naturang dambuhalang barko ng China malapit sa Zambales. Kaya ang Pilipinas naghain ng diplomatic protest sa China. Right now, we're at a situation wherein the Philippine government is alarmed by the presence of the monster ship. The presence of the monster ship is clearly unacceptable. It is a provocative act. It is increasing tensions in the region. Tiniyak naman ng NSC na hindi nagpapabaya ang mga otoridad kaya araw-araw nilang binubuntutan ang nasabing monster ship ng China. Bukod sa mga barko ng PCG, nag-deploy na rin ang air assets sa lugar. First and foremost, let me just clarify that we are not quote-unquote tolerating their presence. No? In fact, we're challenging them every single day. Ayon sa Philippine Coast Guard, bago ang galaw na ito ng China,
dahil dati ay nagpapatrolya lamang sila at nakapaligid sa mga pinag-aagawang bahura, nagsashadow sa mga barko at binabantayan ang maritime militia nila na lumalapit sa Bajo de Masinloc at iba pang bahura. Pero ngayon, umabot na sila ng hanggang 55 nautical miles ng Zambales at nananatili doon ng matagal. But this time around, the behavior of the Chinese Coast Guard is intentional and focused only at a certain distance from off the coast of Zambales. As I said, it's either 60 to 90 nautical miles. And based on our initial assessment, although this may not be the definitive answer for such behavior, but if you're going to overlap the 9-dash line and the area of the concentrated operation of 5901, you can see that the area that they are operating is actually focused on the 4th dash of the 9, now 10-dash line. Dalawang barko na rin ng PCG ang idineploy malapit sa monster ship upang buntutan ito. Bukod sa BRP Gabriela Silang, nakabalik na ang BRP Teresa Magbanwa o MRRV 9701 sa karagatang sakop ng Zambales. Ito ay matapos mag-hoverheat kahapon at pansamantalang dinala sa Subic. Sabi ng PCG, minor lamang ang sira nito at kinailangan lamang ipahinga ang makina ng ilang oras bago muling bumalik para i-block ang monster ship. Right now, we have 2 Philippine Coast Guard vessels shadowing them, closely monitoring them. We have sent assets also from the Armed Forces and from the Philippine Coast Guard, aerial assets, to continue monitoring them. Sabi pa ng NSC, gagamitin lahat ng diplomatic mechanism ng Pilipinas sa China upang resolbahin ang issue. Pero kung umabot na ito sa punto na magsasagawa ng reklamasyon ng China sa Bajo de Masinloc, may nakahanda ng contingency plan ang Philippine Navy para dito dahil bahagi ito ng itinakdang red line ng pamahalaan. Red lines, non-negotiable, na gagawa siya ng any structure or reclamation on Bajo de Masinloc. We have the appropriate contingency plans in the armed forces to address them. Samantala, umabot na sa 5 submarine drone ang nasa kustodiya ng Philippine Navy. Sa ngayon ay dumadaan pa rin sa forensic ang mga ito. 2 sa drone nakuha sa Kalayaan Island, isa sa baybayin ng Pasukin, Ilocos Norte, isa sa Initaw, Misamis Oriental at ang pinakahuli ay ang natagpuan sa Masbate. We have already recovered 5 of these. They were given to us, the reports were given to us by our fishermen. And it's difficult to detect these drones underwater. But when they're on the surface, they become visible. They get picked up by our fisher folks and they report to the Coast Guard, the police, and then eventually to the AFP, the Philippine Navy. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dapat nang isabatas sa ilalim ng 19th Congress ang motorcycle taxi matapos ang 5 taong pilot study para sa operasyon nito. Iginiit naman ni Senator Raffy Tulfo na hindi dapat pasanin o akuin ng mga MC taxi driver ang student, PWD at senior citizen discounts. Tugon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, hahatiin nila ang diskwento sa transport network companies at operators. Bunsod nito, makatatanggap ng refund ang MC taxi drivers. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Yes, kailangan po natin ng motorcycle taxi on 2 grounds. 1, economics. It generates income ho sa mga tao natin. Nangangamba ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga Pilipinong umaasa sa motorcycle taxi. Ito ay dahil magiging illegal na naman ang kanilang operasyon kapag natapos ang 19th Congress. Taong 2019 nang pasimula ng 5 taong pilot study ng mga motorcycle taxi sa bansa para pag-aralan kung dapat nga bang isabatas at gawing legal ang kanilang operasyon. Paliwanag ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, nagiging legal lang ang MC taxi dahil sa pilot study.
kailangan pong maipasa nila yung batas kasi po ito po motorcycle taxi is a pilot study. They owe their legal existence to the existence of the 19th Congress. Pag nag-bow out si 19th Congress at wala hong naipasang batas, mawawalan ho ng saysay itong motorcycle taxi, magiging illegal na naman po sila. Sa datos ng LTFRB, umaabot ng 1 hanggang 2,000 piso kada araw ang tinatayang kita ng isang motorcycle taxi rider. Kung matitigil ang kanilang pagbiyahe, nasa 60,000 riders ang mawawalan ng trabaho. Apektado rin nito ang mga pasaherong gumagamit ng naturang transportation system sa gitna ng kakapusan sa bilang ng ibang pampublikong sasakyan. Ayon sa LTFRB, naibigay na nila ang resulta ng pag-aaral sa Kongreso at ang bola na ngayon ay nasa Senado. Ngayong araw, isinagawa ang pagdinig sa Senado kaugnay ng operasyon ng motorcycle taxi sa ilalim ng Komite ng Public Services. Nilinaw ni Committee Chairperson Senator Raffy Tulfo na huling pagdinig na ito upang makausad na ang pagbubuo ng panukala sa bubuing Technical Working Group para rito. TWG na. Kaysa mag-hearing na mag-hearing, edi mabibitin lang, time is of the essence, mapapatagalan tayo. So, TWG na susunod and we'll find the earliest schedule available para ma-TWG na and then hanggang sa subukan natin maihabol at maging ganap na batas itong bill. Sa committee hearing, idinulog din ni Senador Tulfo ang mga reklamo ng mga MC taxi driver na kinakarga ang 20% concessionary discounts. Dahil anya dito ay hirap makapag-book ng sakay sa MC taxi ang mga mag-aaral, persons with disability o PWD at senior citizens. Nangako ang LTFRB na maglalabas ng memorandum circular sa Pebrero para dito. Maaari anyang 20% ng diskwento ay kakarguhin ng MC taxi operator o ang Transport Network Vehicle Service o TNVS, habang 80% naman ang papasanin ng mga app owner o mga Transport Network Company o TNC. Sa ngayon po, ang pinag-uusapan pa po yan, but definitely it should not be the driver. Ang proposal po namin is it should be between the operator, yung may-ari po ng sasakyan, at saka yung po TNC o yung may-ari ng application like the likes of Grab, Avcas, Joyride. Sila po ang dapat na kumuha ng discount. Sila kung they should handle the discount. Dahil ibinabawas sa mga diskwento na ito sa kita ng mga MC taxi driver, inatasan ni Senador Tulfo ang LTFRB na ibalik ito ng mga TNC sa mga kaukulang driver. Yung refund po na humingi na po kami ng listahan sa mga TNC operators. And right now ho, after looking into it po, we will record them either a refund or i-credit po pag ginamit po nila yung applications. Sa taya ng LTFRB, umaabot ng 3.8 million pesos ang kabuang halaga nito at target nilang maisagawa ang refund sa susunod na buwan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa kapapasok na balita, sinuspindi na ng Commission on Elections ang pag-iimprenta ng mga balota para sa 2025 elections kasunod ng paglalabas ng temporary restraining order ng Supreme Court pabor sa 5 kumakandidato na una nang didisqualify ng komisyon sa halalan. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na hindi maantala ang kanilang serbisyo kahit na zero subsidy sa 2025 budget. Sa pulong sa Malacanang kanina, inatasan ni PBBM si Health Secretary Teodoro Herbosa na tiyaking hindi maapektuhan ang delivery ng healthcare services ng PhilHealth. Binigyang diin ng Pangulo ang commitment ng administrasyon na maging prioridad ang social services sa 2025 national budget na tumututok sa mga sektor tulad ng edukasyon, kalusugan, infrastruktura at agrikultura. Iniharap ng National Bureau of Investigation sa media ngayong araw ang umano'y nagtangkang manuhol sa kanilang tauhan matapos subukang tubusin ang nauna nang nahuli na 12 Chinese national sa isang pogo raid sa Parañaque noong January 8. Ayon po sa NBI, isang entrapment operation ang kanilang ikinasa noong January 10 kung saan nangyari ang nasabing panunuhol. Ito ang balita ni Van Alvarez live.
Magandang gabi, Ivan. Una, yun bang nanuhol umano ay isang Pilipino o foreigner? Magandang gabi sa iyo, June. Yung nanuhol o nautusang manuhol dito sa mga otoridad ng NBI ay mga Pilipino. At nangyari nga itong tangkang panunuhol dito sa second floor ng mismong opisina ng National Bureau of Investigation o NBI, at sa kasalukuyan ay nasa mga otoridad na ang mga ito at haharap sa kasong corruption of public officials. Nagkakahalaga ng 300,000 pesos kada isang naarestong Chinese national ang tinangkang isuhol sa mga otoridad ng National Bureau of Investigation o NBI. Ito'y matapos maaresto noong January 8 ang 12 Chinese national sa isang Pogo hub sa Parañaque na nagsasagawa ng iba't ibang klase ng panloloko gaya ng love scam scripts, peking cryptocurrency at investment schemes. Ayon sa NBI, nang hinahanda ng dalhin ng mga ito sa NBI office ay nag-alok ang nagpakilalang Ezekiel Bernales, isang Filipino-Chinese interpreter ng 3.6 million pesos para pakawala ng mga nasabing Chinese national. Kinuha naman itong pagkakataon ng mga otoridad upang magsagawa ng entrapment operation. Samantala, napag-utusan ang 5 Pilipino upang i-deliver ang unang batch ng pera na nagkakahalaga ng 900,000 pesos para tubusin ang 3 Chinese nitong January 10. We found out na itong mga Pilipino are working for a Chinese boss. Kanya-kanya silang tubos ng mga Chinese na nahuli natin together with the Bureau of Immigration. Sa pagkipagtulungan ng NBI Cybercrime Division at NBI Special Task Force, agad na naaresto sa entrapment operation ang driver na naghatid ng pera, pati na rin ang iba pa nitong kasamang individual. Ayon kay Attorney Jeremy Lotoc, Chief ng Special Task Force, hindi na bago na mayroong sumubok manuhol sa mga kawani ng naturang ahensya. Kaya naman pinag-utos na mismo ni Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na hulihin ang mga gagawa ng ganitong mga aksyon. Actually, pangatlo na ho ito since last year na meron kaming kaso na kung saan nagtatry silang i-bribe yung ating mga ahente. June na-recover sa entrapment operation ang 900,000 pesos na cash, pati na rin ang cellphone na ginamit ng mga ito. Haharap naman sa inquest proceedings sa City Prosecutor's Office ng Pasay City ang mga individual na naghatid ng perang panuhol. Yan muna ang update mula dito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Jude. Maraming salamat, Ivan Alvarez. 2 na ang patay, habang 20 ang sugatan sa banggaan ng minibus at ng tricycle sa Kalumpit, Bulacan. Ito ang balita ni Nestor Torres, live. Nestor, ano ang naging sanhi ng aksidente niya? Monica, magandang gabi. Yung nangyaring banggaan ay sanhi ng mabilis na pagpapatakbo umano ayon sa nakasaksi ng isang minibus. Pero sa ngayon, Monica, ay 2 na nga ang patay na nasa morgue dito sa Bulacan Medical Center, habang isa naman ang nasa critical at malubhang karamdaman matapos magtamo ng tama sa ulo. As dahil sa pagkakabangga, at ang iba naman ay nagpapagaling pa rin dito sa loob ng ospital. Nagbangga ang isang minibus sa MacArthur Highway sa boundary ng Barangay Kanyugan, Kalumpit, Bulacan. Sa lakas ng impact ng pagkabangga ng minibus, nahati ang tricycle at nahulog ang motorsiklo nito kasama ang minibus. 22 ang nasugatan at isinugod sa Bulacan Medical Center sa Malolos. Pero hindi nagtagal, namatay din ang tricycle driver at pasahero nito. Kinilala ang nasawi na si Johnny Reyes, 44 years old, at ang pasahero nito na si Angelica Esquera, 27 years old, na nasa morgue ngayon sa Bulacan Medical Center. As of now po, 5:27 p.m., we have total of 22 patients po na dinala dito sa atin sa Bulacan Medical Center. 2 po doon sa 22 na katao po na dinala sa atin ay namatay. Ang isa po ay dead on arrival. Nag-resuscitate po tayo
nag-CPR po tayo doon, kaya lamang ay dumating siya dito na hindi na natin kayang agapan. Na-pronounce po namin siya as dead on arrival. Yung isa naman po ay dumating dito with severe head injury na kinakailangan matubuhan at i-revive din eventually. Nagawa naman po natin yung mga immediate management doon sa pasyente po ngayon. Sa kasalukuyan po is hindi rin po kinaya ng pasyente. Samantala, ay naman sa mga nakasaksi, mabilis, nag-counterflow o nag-overtake ang minibus, sakto naman at paparating ang tricycle. At pinararo niya ito hanggang sa mahulog sa tulay. Galing po dito yung bus, mabilis, tapos may kasalubong na tricycle. Kasi traffic po rito kanina, bali nag-counterflow po siya. Kaya nasa agip yung tricycle. Nagkasalubong po sila. Yun, nabangga, tapos naawi yung talaglag dun. Nakita ko nakabulusok na, tapos nagkakagulo na rito. Yung mga tao, mga duguan. Meron na nakahiga rito. Babae. Hindi, marami pong tawag na rescue rito, mga taga-munisipyo rin dito sa Kalumpit. Nagtulong-tulong naman po. Samantala, Monica, depensa naman ni Rolando Manayag, ang driver ng minibus Parmex Bus Company. Nawalan siya ng preno kaya niya ito nabangga. Sa ngayon ay nasa PNP sa Kalumpit na ang driver ng minibus at ito ay kasalukuyan ng nakakulong. Sa tala dito naman sa nasabing hospital ay mayroon ng mga nasa 10 na yung mga nakauwi na mga pasyente. At sa kasalukuyan nga ay merong isang 74 years old na si Armando Esquera na isa sa mga sakay ng tricycle na senior citizen nga ang kailangan ng ilipat sa hospital matapos itong magtamo nga ng tama sa ulo at nangangailangan ito ng neurologist para ito ay agarang magamot at madala nga sa hospital na talagang kailangan itong para siya ay magpagaling. At Monica, dun sa nakaligtas sa tricycle, merong ang tricycle driver yung namatay at ang sakay nun ay 3. Pero yung isang pasahero nga doon yung namatay at isang doon yung 74 years old na yun nga yung ililipat sa ospital at yung isa naman ay wala namang tinamong sugat yung isang pasahero. Lalabas 3 yung sakay na pasahero ng tricycle driver na yun ay nagdadrive lang ng tricycle na binabayaran lang talaga ng mga pasahero. At sa ngayon, Monica, meron pa rin na ginagawa ng aksyon itong BMC Hospital at silang tutulong doon sa mga kamag-anak din para magamot yung kanilang mga sugat at mga gasgas na tinamo. Pero wala pang dumarating na mga government officials sa ngayon dito para puntahan nga at humingi sila ng tulong na sana ay ma-actionan at magawan talaga ng paraan na matulungan sila doon sa nangyaring aksidente. Monica. Maraming salamat, Nestor Torres, live mula sa Bulacan. Isang sikat na pasyalan sa La Union ang humiling sa UNTV News and Rescue na mabahagi na ng kaalaman sa pagsagip ng buhay ang kanilang mga tauhan. Kaya sa ngayon, hindi lang scenic views para sa IG-worthy na mga post tuwing bakasyon ng hatid ng isang pribadong pasyalan kung hindi pati ang kaligtasan ng mga bumibisita roon. Ito ang balita ni Marvin Calas. So pinag-usapan namin na maganda yan na dapat yung mga staff din namin dito sa bahay na bato magkaroon ng training. Kasi yung mga staff pala ng UNTV, they do lecture. Tapos nagtuturo sila kung paano yung mga magagandang programs gaya ng life support system at saka yung mga first aid at marami pang iba. Hindi bababa sa 1,200 ang bilang ng mga turistang namamasyal sa bahay na bato na matatagpuan sa Luna, La Union tuwing peak season. Taong 2010 ang binuksan ito sa publiko at pumatok at nakilala dahil sa artistic displays ng mga artworks sa paligid ng kanilang open art gallery at museums. Dagdag pa dito ang ipinagmamalaking Pebble Beach malapit sa pasyalan. Kaya naman, isa ito sa nakikita ng pamunuan ng pasyalan kaya't lumapit at humingi ng assistance sa UNTV upang makapagsagawa ng first aid seminar para sa kanilang staff. Importante ito na lahat sila marunong sa first aid.
and life rescue at saka kung paano gumawa ng tama pagka nagkakaroon ng emergency. Lalo na dito sa bahay na bato, hindi natin masasabi pag may mga guest or may mga tao na nangangailangan ng tulong or emergency measures, dapat alam nila. Sumailalim sa 2 araw na first aid seminar ang 15 staff ng bahay na bato. Kabilang sa mga itinuro sa mga participants ang introduction to first aid and personal safety, controlled bleeding, splinting, foreign body airway obstruction management, modified CPR o cardiopulmonary resuscitation at ang pagbubuhat at pagdadala ng pasyente. Madaming bago like sa sa backboarding, sa mga different injuries na kung paano i-treat. Pero yung talagang tumatak sa akin ay yung sa backboarding talaga. Kasi first time ko ma-encounter yan first time kasi nung compared ko lang nung college, yung mga basic lang din yung CPR, like yung mga sa mga emergency, like sa mga sunog-sunog lang noon. Pero ngayon may mga backboarding ako na-encounter. Laking tulong po yan para sa amin, para lahat po ng magiging, in case of may nangyaring emergency, lahat po kami marunong na siya. Marunong na kaming mag-assist ng mga pasyente, kumbaga gano'n na aksidente. Alam na namin siya kung paano i-support, kung paano namin tutulungan isang tao na hindi dapat basta ginagalaw. Importante po talaga na may mga training po na ganyan, especially po yung ganitong training. So marami po kaming matututunan, sir. Sir, may apply ko po siya pag halimbawa may mga hindi naman inaakalang mga aksidente. Walang pinipiling pribado o pampublikong sektor ng lipunan ang pagtuturo ng UNTV News and Rescue ng libreng seminar o training tungkol sa pagsagip ng buhay. Dahil bawat buhay ay mahalaga at handa kaming tumulong sa nangangailangan hanggang sa abot ng aming makakaya. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ito na po ang ating mga kausing ng araw po ng Martes. Salamat po at shoutout kina Emmet Rowan, Delianay at Johnny Frondoza. Gayon din kay Rodel Ebasitas, Flor de Lisa Regala at Diosdado Gosela. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit 140:13 na nagsasabi, "Walang pagsalang ang matuwid ay magpapasalamat sa iyong pangalan. Ang matuwid ay tatahan sa iyong harapan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.